Hello Aries and welcome back to my YouTube channel, ang puro-purong Asul Pinoy Tarot 999. So this is your July 2026 reading, monthly reading po ng mga Aries. Nakapag-shuffle na rin po ako at may mga cards na rin po tayo dito sa lamesa. Pakita natin isa-isa. Pinakaunang card na lumabas po sa'yo, Aries, Seven of Wands, yung pa-cross naman po, Ten of Pentacles, sa taas, Eight of Cups, sa baba, Nine of Wands. Dito naman po sa past, the Hierophant, Four of Pentacles. And then, in the near future, Queen of Swords, Five of Cups, Six of Swords, and then Queen of Cups. Maraming mga cups. So, medyo emotional, this time, Aries. Sa nakikita ko dito, sa mga cards nito, yung mga arrangement ho nila, binibigyan mo ng panahon ng sarili mo this time kasi drain ka na, burnt out, exhausted talaga. Lagi kang bigay ng bigay nitong June, nitong nakaraang buwan sa mga tao. You're giving them, attention, your affection, advice, love, time, effort, or even money. Kaya nadadrain ka at kailangan mong makapag-recharge ulit, Aries. Hindi siya pwedeng laging ganun, bigay ng bigay sa ibang tao. Yan, nagbibigay sa sarili. Binibigyan ng panahon ang sarili at saka pinoprotektahan ang sarili. As you can see, may bubble dito, malaking protection, naglalagay ka ng protection sa sarili mo, ng boundary at saka control, control sa pagbibigay. I don't know, para kasi may nakikita akong beads dito, Aries. Siguro may pinagbigyan ka or may nagbigay sa'yo na regalo or something na parang jewelry, I don't know, gold ba, silver ba, pero parang more on bilog-bilog kasi siya. Oo. Quintas, bracelet, or earrings, ganun. Nagregalo ng stone, ng crystal sa ibang tao to protect them also, and to bring good luck to them. Okay, so Seven of Wands, malakas yung yung sa may solar plexus chakra, color yellow. Ito, may liwanag. Kasi naubos, sa totoo lang, naubos. Although may liwanag pa rin naman po siyang natitira sa loob-loob, konti siya, pero lalakas siya ulit kapag lagi tayo nagbibigay para sa sarili natin. Talagang drain ka, Aries, exhausted, burnt out sa mga taong ito. Laging on call talaga, one call away, kumbaga. One call away lang ang Aries. Andiyan na, magbilis kumilos. Grabe yung yung competition, yung pagiging competitive mo, yung intensity mo, lagi kang nandyan, laging ganito ganyan, always on the go, one call away. And then all of a sudden, kailangan mo rin po mag-recharge. Aries, kung halimbawa, may mo siya ginawa, May, June, ilang buwan mo rin siyang ginagawa, as you can see, nakaharap kasi siya, nakatingin siya dito sa may past. So meaning, may bagay pa rin dito na inaalagaan, pinoprotektahan mula sa nakaraan. Although, kailangan yung magpatuloy, mag-move forward, kailangan mong ayusin, asikasuhin ang sarili, unahin ang sarili. At the same time, may iniingatan kang tao dito from the past. So, siguro Taurus ang taong ito, Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, and then as I said, fire sign. Pero meron din actually, sa totoo lang, Aries, may dalawa akong tao dito na nakikita. Mas bata yung isa. Water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. And then, ang isang ito ay, earth sign siguro or fire sign. So, dalawang tao yung nakikita ko dito, Aries, na nag-aagawan ng attention mo. When it comes to romance, when it comes to love, relationship, partnership, may dalawang tao dito, may dalawang admirer, may dalawang tao dito na mukhang nababaliw sa'yo. Sa ngayon, Aries. Okay. Kasi kanina, pag-shuffle ko ng card, yung bottom of the deck, ito yung lumabas. So, ayun, dalawang lalaki, dalawang babae, may dalawang tao dito na napakalakas talaga ng projection, ng presence nila sa'yo. Talagang ramdam mo
Aries. Kaya ngayon ay, yun na nga, parang nagde-detach ka, no? Parang pinoprotektahan ng sarili, ayaw mong magsalita, ayaw mong magpakita. Magpakita sa mga tao ito. And then, I don't know, no, may involved din kasi na mga bata dito. Pamilya kasi ito. Ayan. So, siguro may anak ka na, may baby kayo, or bakit ganun? Ito kasi yung, Aris, ito yung narinig ko. May nagbalik sa'yo, may bumabalik sa'yo na may anak kayo dati. Ayan. Hindi naman siya, basta-basta na mapuputol. Excuse me po. Nadidigay na naman. Hindi naman basta-basta, 'di ba? Kapag may anak talaga kayo, oo. Kahit naman kanya-kanya ng buhay, ganito, ganyan, minsan nakikita pa rin kayo, nag-uusap pa rin, 'di ba, ng amustahan, pero iba pa rin talaga, 'di ba, kapag kayo na nga may ugnayan, may connection pa rin, may mga anak. And then sa mga single naman po, sa mga single, iba naman siya. Ang lalaking ito, no, gustong magkaroon ng baby sa'yo, Aris. Wants to create something, I don't know, parang medyo active yung sexual life mo ngayon, Aries. Wow, sana all. Kasi parang may tao dito na nababaliw. Lagi kang iniisip ng taong ito, namimiss ka ng taong ito. At saka, ito yung narinig ko, gumawa ng baby. Gumawa ng baby. Maraming nangyayari. Kababalik lang, mainit-init. Pang Viva Max ba, Aris? Ayan, so sa mga single, sa mga tao na nagbabalik yung dati. Okay, so kung hindi man siya ganun, may plano siguro, ganun, or may usapan. Pero as I can see dito, sa nararamdaman ko dito, Aris, ang taong ito, gusto niyo magkaroon ng anak sa'yo, Aris. Buntis. Siguro some of you din, buntis sa ngayon. Buntis na. And then, some of you, yun na nga, careful kung walang plano, no? Careful, Aris, kasi, active yung sa may, sacral, root chakra. Active yung sexual life. Kung walang plano, oo. Fertile, very fertile yung energy mo, Aris. So, sa taas naman po, 8 of Cups, 9 of Wands, ang dami nangyayari sa'yo, Aris. Parang, pagkatapos ng isa, meron naman. Tapos, hindi mo pa napaprocess yung emotion, yung feelings, hindi pa siya napaprocess, hindi mo pa siya naiintindihan fully. Tapos, meron na namang nangyayari sa'yo. Parang nararamdaman ko, nagkakaroon ng aftershock, may lindol. Kasi kanina, mga 1 oras, 1 hour ago, nagkaroon po ng lindol dito sa Jensen. Ay, as you can see, marami talagang lindol, malalakas talaga yung lindol sa panahong ito. Lalo na ngayon, yung mga planetary transit, and then yung nung February na solar eclipse ba yun siya? May eclipse. So, very potent yung ganung energy. Strong quake, stronger typhoon, uprising, demonstration, rallies, anger, conflict. So, dapat maging grounded, Maging grounded. Kasi, nasa age of Aquarius tayo. May bagong panahon. So, yung topography, yung paggalaw talaga ng lupa. Malakas talaga. Dito nga sa amin sa Jensen, malakas din talaga yung nangyari. Tapos, na siya, July na, June 8 kasi yun siya. Tapos maraming aftershocks, oh my goodness. Lalakas pa rin talaga. So, sa taas nga pala, 8 of Cups, Aries. So, siguro birthday mo sa age 7, 9, 5, 4, 10, 5, 6, or very significant lang sa'yo, ganun, birthday, anniversary, edad, ano pa ba, 18, 14, 47, 49, 18, 14, 17, 16, okay, so,
Yun na nga, may tinatalikuran ka dito. Aris, parang panandalian sa ngayon, panandalian. Ito, tinatalikuran yung isang bagay na medyo mabigat sa ngayon kasi yun na nga, kailangan mo rin po mag-recharge, kailangan mo rin pong asikasuhin, ano, unahin po yung sarili. Lumubog na kasi yung ibang cup. Kung napapansin mo dito, Aris, kung nakikita mo, ano, dapat 8 kasi ito siya. Tapos, yan na nga, the rest of it, ano, lumubog na, dalawa na lang yung natitira. So, I don't know, parang nagbibigay ng deadline sa ibang tao. Kapag ka ito hindi tumino sa araw nito, ay nako, hindi ko siya kakausapin. Kapag ang taong ito, hindi niya sasabihin sa akin yung totoo, ay talaga namang tatalikod na ako, tatapusin ko. Hindi ko siya kakausapin ng ilang araw, ilang linggo, or ilang buwan. Okay, so the Nine of Wands, pagod na siya pero kailangan mo pang ano, parang i-arrange yung mga bagay-bagay. Hindi naman siya ganun kadali, 'di ba? Kapag gusto natin iwan, kapag gusto natin tapusin yung ano, hindi naman siya ano, siguro tapusin sa ibang araw na lang ano. Ito. So, naglalagay po ng mga protection boundary. I don't know kasi parang ano kanina, no, protection. Yun yung lagi ko kasing naririnig. Bracelet, yung may necklace, yung sa earrings, may mga beads, stone, crystals, ganun. May mga maliliit na stone, huwag daw pong kakalimutan, lalo pa ngayon, ano, kakatapos lang ng full moon. Okay, so magsuot daw po ng mga black crystal, onyx, black obsidian, tourmaline, evil eye, like this, ano, nagsuot kasi ako nito. So, siguro, yun din, Aries. Kasi may tao dito na iba yung tingin sa'yo, Aries. May nangi-evil eye. May tao dito na, ano, parang, hindi naman sa hindi masaya, hindi naman sa niinggit, hindi naman sa yung bang selosa. Yung bang, ay, mabuti pa siya. Ay, nako, buti pa siya. Ay, Lord, ganyan ka pala sa iba, sa akin hindi. Parang kinukumpara niya yung buhay niya sa nangyayari ho sa'yo. Buti pa siya, buti pa yung Aries, ganito yung mga nangyayari sa kanya, samantala ako nandito pa rin, ganito pa rin. Okay, protektahan ano, yung mga achievement, yung mga trophy, protektahan po yung mga blessing mo. Kasi, may mga times na may mga tao hindi po magiging masaya para sa atin. May mga tao na kinukumpara po yung timeline nila sa atin. Kinukumpara yung timeline sa iyo, Aries. Okay, so ang ganda ng card dito, nasa past, masaya siya. Tapos dito parang biglang tahimik. Nawala bigla yung pagiging colorful. Oh my goodness, bakit ganun? Sino bang kumuha nun? Sino bang nang-agaw nun, Aris? Kasi masyadong masaya, masyadong makulay, masyadong magulo. Magulo, maingay, chaotic, ganun. Yung bang makulay, maingay, masaya, unpredictable, tapos biglang tahimik. Biglang wala ng connection, komunikasyon. Siguro sa taong ito bigla na lang ano, kasi lately, laging kinakausap hanggang sa ngayon, wala na. Hindi na kinakausap ang taong ito. So, pinoprotektahan ang sarili, Four of Pentacles. Ayan, may gusto ka sanang sabihin, Aries, pero ayaw mo na lang din. Parang pagod ka na. Ay, matanda ka na, alam mo na yung gagawin mo. Ay, matanda ka na, alam mo na yung mga tama sa mali. Ay, nako, kakapagod, paulit-ulit. Parang yun na nga, ano, Aries, pagod ka na mag-explain pa ulit-ulit sa taong ito. Pinoprotektahan na lang ang sarili. Yung pera mo, kailangan mong itago, Aries. Yan, no? Laking pitaka. Kailangan mong protektahan yung biyaya, yung pera mo, yung pitaka mo. Kasi may tao dito na laging nakatingin sa ginagawa mo sa pera mo. Siguro hihingi, ganun. Kung laging nahingi, nakakapagod, di ba? Minsan, may mga tulong, nakakaawa din naman, di ba? Tinutulungan. Pero kapag ka paulit-ulit, oh my goodness. Tapos kapag ka ikaw may kailangan, nako, wala kang ano, backup. Wala kang matatakbuhan. So, kailangan mong, ano talaga, unahin ang sarili, Aries. At protektahan yung mga pinaghirapan. Queen of Swords, ayun nang, yung sa emotion mo, no? Hindi mo pinapakita. Pinapakita mo dito, Aries, na malakas ka, na matapang ka, competitive, which is true naman talaga, 'di ba?
Kung meron man talagang leader, di ba? Malakas yung self-confidence. Wala nang iba, Aries na yun siya. Kung meron man pong sign ano, na taking action, trailblazer, ano ba? Oo. Action-oriented, leadership, pinakauna talaga sa lahat. Yung iba pinaplano, yung iba nag-uusap pa sa'yo, ano, ginagawa mo na siya, Aries. Ano nga yung term na yun? Trailblazer, ano ba yun? Nakalimutan na naman. Five of Cups, kalungkutan. Six of Swords. Okay, so tinatanggal ano yung mga mabibigat na pasan-pasan, tinatanggal yung sakit na nararamdaman. I don't know, parang kasi may music dito, lagi mo pinapakinggan, Aries. Tapos at the same time, may naalala kang tao or memories. Kaya naman ay ito, binibigyan ng panahon ang sarili. Okay, so siguro bago lang ano, some of you na nadawit sa isang third party situation. Ito, Three of Pentacles, third party situation na parang imposible, parang kinontrol lang. Pero sa nararamdaman ko naman po dito, no, grabe yung attraction, yung intensity, yung love sa isa't isa. Ito, the Lover's card nandito, lumabas po siya. Ikaw yung liwanag, ikaw yung nagbigay liwanag sa taong ito, nagbigay ng pag-asa, ng dahilan sa taong ito. Pero at the same time, delikado naman sa'yo, no? Kasi nauubos ka, Aries. Nagbibigay ng liwanag, tapos nauubos yung liwanag mo, Aries. Okay, dalawang tao, feeling stuck, and then Seven of Swords, yung Three of Pentacles, tapos nandito din yung Seven of Swords, betrayal, pagsaksak mula sa likod, third party, avoidant na tao, non-committal na tao, parang naglalaro lang, ganun, parang gusto lang ng control, pero ang Aries ba makontrol? Hindi, di ba? Ikaw yung nangongontrol, Aries. Oh my goodness. Okay, so a lot of emotion and then maraming tinatago ang taong ito. The moment na ma-attach ka, no? The moment na gusto mo na saka naman detach. Marami yung love bombing. Love bombing, intense talaga, obsession. Kapag nakuha ng gusto, wala na, tahimik na. Kapag nakuha na ng taong gusto niyo, di ba, wala nang effort. Minsan, mas maganda talaga pinapatagal. And then, ito siguro, ito, grabe yung lust. Yun kasi yung narinig ko, lust and obsession. So, I left when I saw you with someone. So, meron pang isang tao dito. So, siguro may ka-chat pang ibang tao, may kinakausap na ibang tao lagi, ganun. I will wait for a sign from you. We need to let each other go. You were the best thing in my life. Okay. So, just being near you is intoxicating. I knew exactly what I was doing. So, ayan, may sinilip lang po ako. Kala ko akin. Okay, so yun na nga, you are the best thing, happy in my life. So, nagkaroon nga po ng dito, pagpuputol ng komunikasyon sa taong ito. Hindi kayo nag-uusap ilang araw na or ilang linggo ng taong ito. Busy, nadidigay na naman. So, busy ka, busy din siya. Nung mga nakarang araw, linggo or buwan, grabe yung attraction. Tapos biglang ganito, biglang tahimik. Pero sa nararamdaman ko naman po dito, lagi kang iniisip ng taong ito, Aries, yung last conversation ninyo, last time na nag-meet up kayo, na nagkita kayo, lagi kang naiisip ng taong ito, namimiss ka ng taong ito. Malakas yung pagpulo sa isa't isa. Very attractive, very magnetic ka sa taong ito, Aries. Parang yung bang feeling drunk, parang high na high, just being near you is intoxicating, at saka yung bang panandalian na nakakalimutan niya yung mga problema niya, yung mga bagay na meron siya na kinakaharap niya, pagsubok niya nung dumating ka, simula nung dumating ka, Aries, kasi nagkaroon siya ng dahilan, ng direksyon,
nagkaroon po siya ng liwanag, ano. Parang yun na nga, wish fulfillment ka din po ng tao ito. Matagal ka rin po niyang pinagdarasal. Okay, at ito na nga, dumating ang Aries. Okay, so kinakabahan pa rin po ano na kumontak sa'yo tapos attracted talaga sa yung taong ito. Aries, nagpapaka-busy daw po siya eh. Okay, so miss ang isa't isa. Namimiss ang isa't isa. Namimiss ka ng taong ito, Aries. Isa sa napakagandang nangyari sa buhay niya no, nung dumating ka. Okay, so yun lamang po ang ating reading para sa mga minamahal ko pong Aries at salamat po. Bye!